I was 15 years old, kakagraduate ko lang ng elementary, and then yung father ko na aksidente. Doon talaga ako na forced na gumawa ng way para makasurvive yung family ko. And then the second thing is yung naging single mother ako. Simula nung nagkaanak ako, doon ko rin masasabi yung one of the trial na dumating sa akin. Kaya siguro na-force din talaga ako to take the responsibility. Ako si Mary Jane nga, just call me MJ, and I'm only 24 years old. I'm a breadwinner. Ano yung feeling, ma'am, ng pagiging provider? Para ma-share natin sa mga sisi natin kung ano yung ibig sabihin ng provider as a OFW po. To me, as a provider and OFW, pasok na rin natin yung as a single mother. Hindi sa easy kasi meron tayo sinusuportahan especially ng mga anak as a single mother. At the same time, breadwinner kasi may tinutulungan din ng kapatid na nag-aaral and magulang. Ilan po yung anak nyo, ma'am? Meron akong 3 anak, isang lalaki, then 2 babae. Siguro when I was 15 years old. Siyempre, sa Pilipinas, sa sobrang hirap ng buhay, hindi kami kayang suportahan ng father ko kasi 5 kami magkakapatid. So bilang eldest, yung ibang responsibilidad ng father ko, inako ko na rin. It is my willingness to become a breadwinner. Kapit lang kay God, always trust God. Kasi ito lang yung katawan natin, kung hindi lang natin ipapaubaya sa Kanya, if we didn't surrender all of to Him, wala rin naman tayo kung nasan man tayo ngayon, di ba? Hindi rin talaga natin kakayanin. Before I came here, I started working as a domestic helper. And then, pagtapos niyan, nag-transfer ako. Then, nag-live-in caregiver na ako ngayon. Yung salary, umangat-angat na siya. And then, kahit pa paano, naka-open din na maliit na negosyo sa Pilipinas. Yan, bumili na magbigayan before. At least, na kung salary na tinatanggap monthly. So, at the same time, meron din silang pang everyday income sa Pilipinas na makakatulong din sa kanila for everyday. Maganda po talaga, Sisi, na ang kinikita natin is merong nagpupundar. Kasi hindi naman po habang buhay tayo ang nasa abroad. Mahirap din naman po yun. Oo, kasi hindi rin natin masasabi yung sistema. Like, for tomorrow, hindi natin alam kung malakas pa tayo tomorrow. Kaya ready lang lagi. Madami pero siguro yung masishare ko na lang is yung when I was 15 years old, kakagraduate ko lang ng elementary, and then yung father ko na aksidente. Doon talaga ako na forced na gumawa ng way para makasurvive yung family ko. And then the second thing is yung naging single mother ako. Simula nung nagkaanak ako, doon ko rin masasabi yung one of the trial na dumating sa akin. Kaya na-forced din talaga ako to take the responsibility. Kasi mahirap pagka lalo 3 kids. Tapos ikaw lang yung nagpo-provide mag-isa. Napakahirap talaga. Yung pag-aaral, pagkain nila, kailangan talaga provided mo talaga. Nung time kasi, sunod-sunod sila eh. Kumbaga yung gap-lang nila is 1 year to 2 years old. Sabay-sabay sila talagang nagtatas, nagdiaper, lahat. Thank to God na nakasurvive at pretty pa rin ang mamsi nyo. Very proud ako sa sarili ko because after all the trials na na-overcome ko, hindi ko ma-imagine na nakaya ko palang magpundar ng bahay at lupa sa kanila. So at least hindi na ako mag-worried na alisin kami doon sa place na yun. So at least makakatulog ako na mahimbing, may maayos sila na bahay, may pagkain sila. Yun ang pinakamasayang nangyari sa akin na nakapag-provide ka sa pamilya mo. Mapipil mo na sobrang sarap sa piling na yung dugot pawis mo nagkaroon talaga ng bunga. At saka thankful din ako kasi sa parents ko kasi hindi din nila pinabayaan yung mga anak ko, and then yung pinita ko rin kasi tayong OFW, nagsisend lang tayo monthly pero hindi natin alam yung kumahawak pagdating sa Pilipinas. So I was thankful na yung pamilya ko is sinunod naman nila kung ano yung sinabi ko na ma, this one is for the house, ma, this one is for the groceries. Alam mo yung tinulungan din talaga nila ako na makasurvive. Kasi alam naman nila na hindi talaga madali yung sitwasyon bilang isang OFW. Parang tinulungan ka rin nila sa pangarap mo na kung ano yung plano mo, kaagapay mo sila sa binibuild mong pangarap para sa kanila din. Gusto ko din maidagdag pala as a OFW. Meron kaming off day every Sunday. Nung mga
bago pa lang ako, ang ginawa ko talaga is nag-enroll talaga ako sa mga school. Proud to say na nagtapos ako dito sa Singapore ng una, isa business management dito sa international school. Every Sunday yun, tuwing off day ko, doon ako nag-spend ng time. And then secondly, yung natapos ko na siya, nag-incorporate ako as a caregiver. Tapos yun, hanggang sa nakatapos na, nasa part na ako ng buhay ko na siguro hindi pa ako satisfied kasi pinupusto ko talaga yung goal ko. Yun nga, nabanggit ko kanina, nakatapos ako ng caregiver here. And then after that, nag-apply ako papuntang Europe. So, nilipat na ako doon kasi yun talaga yung dream ko is maging nurse. Hindi ko sagutan yung kahirapan o bilang single mom o whatever. Basta may goal ka, may pangarap ka, tapos may opportunity na dumating, just grab it. Huwag silang humintong mangarap para sa pamilya nila. Mangarap din sila para sa sarili nila because at the end of the day, sa sarili pa rin talaga. Yun yung pinaka-the best way talaga. Na-realize ko na bitiwa is like better than yesterday. Ay, ang galing. Recently lang ako nag-use ng mga product. And then bigla ko na-realize na ay, ang galing naman ng purpose. Lalo na yung word na better than yesterday. Then helping myself that I'll become better in the future. Diba? Nakakatuwa. Message ko para lang sa mga women, mga kababaihan na katulad ko na OFW, single mother na lumalaban sa buhay. Keep going, pray harder, and then trust yourself. Don't give up. Kasi lahat naman ng nangyayari is may hangganan. Just be happy. Just enjoy whatever the challenges na dumating. Enjoyin nyo lang. Kasi lilipas at lilipas din.